So, good morning po sa inyo pong lahat. Ayan, araw na naman po ng Miyerkules, ikapito sa buwan po ng Abril tayo ngayon. Yan. So, good morning po muli sa atin po. Ngayon po ay makakasama ninyo ang inyong kapatid, ang inyong kapananampalataya sa programang Ibahagi Kabutihan ng Diyos. Ayan. So tayo po ngayon ay napakapalad sa araw na ito dahil tayo po ay meron pong isang panauhin na tunay nga po na hindi matatawar ng kanya pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya sa araw na ito, dyan lang po kayo at dito rin po kami sa atin pong church para ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ayan. Kilala ang atin pong guest sa programang Ibahagi Kabutihan ng Diyos. Yan. So, welcome po natin si Pastor Rick Romero, ang host pastor o senior pastor po ng Miracle Revival Church ng Barangay Kadayakan. So, good morning po, Pastor. Yan. So, salamat po at kami po inyong pinagbigyan, pinaunlakan ang amin pong paanyaya para maging guest ka po namin sa umagang ito. So, bumati po muna kayo sa atin pong mga manunood, nakikinig sa Zeno Radio sa umagang ito. Pastor. Okay, so mapagpalang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon. Hayaan natin na patuloy nating maranasan yung ma-experience nating mabuti, yung kagandahang loob at kabutihan ng Panginoon. Yan. Totoo po yun, mga kapatid. Totoo yung sinabi ni Pastor na sa bawat araw, sa bawat sandali ng buhay po natin, dapat walang ibang ninanais yung puso natin na maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Ano po? So, Pastor, yung pag-uusapan po natin ngayon ay lingkod ng Diyos nan ngayon. Yan po yung topic na pag-uusapan po natin. So, alam ko naman po na marami ka ng karanasan, marami ka ng naranasan sa nakabutihan po ng atin pong Panginoon. Kaya, Pastor, bilang buhay po ng pastor sa kapanahunan po natin ngayon, kung ikukumpara mo po yung buhay po ng mga nauna sa atin ng mga pastors, ano po? Sa kalalagayan po natin ngayon, ano po yung mga differences na naoobserbahan mo po at nakikita mo panahon natin ngayon at doon po sa mga naunang mga tinawag ng ating Panginoon? Pastor, can you share with us? Okay, so malaki po yung pagkakaiba, yung buhay ng mga lingkod nung unang panahon kaysa ngayon. So sasabihin ko na mas maginhawa sa panahong ito. Ngayon? Bakit kaya, Pastor? Bakit mo nasabing mas maginhawa ang buhay ng mga pastors ngayon kaysa noong una? Noon ay talagang medyo matindi yung battle ng pagministeryo nila. Kasi kumbaga virgin pa yun. Yeah. Oo. Tapos kung titignan natin yung standard ng living ng mga unang nagpastor ay tindi yung sacrifices nila. kasi nga hindi pa ganong naipalaganap yung gospel. At saka ang mga tao noon hindi pa civilized gaano. Yun. Mga namumugot pa nga nung araw. Yan, mga ilungkot yun. Okay, good morning po sa mga katribo po natin dyan. Okay, Pastor, sige. So, mapapansin natin yung sacrifice nila. Pero ang isang maganda ron, yung mga unang naglingkod sa atin, nagbunga yung ministeryo nila. Saka yung sakripisyo nila. So, siguro kung hindi nila inumpisan, baka wala tayo sa ministeryo. Wala tayo ngayon sa ministeryo ng Panginoon. Yan. Kaya yung part nila, ina-acknowledge natin yung bahagi nila dahil sa pag-uumpisa nila sa ministeryo, ito na nga, nandito na tayo na naging bunga nila. Kaya mapapansin natin na talagang kahanga-hanga yung sakripisyong ginawa nila. At yun na yung isang nakita ko ron na talagang sa mga patutuo kasi ng mga unang nagpastor. Yung matatanda na ngayon. Mahilig pa silang magpasting nung araw eh. Yes. Diba nauso yung sinisipa yung palabigasan. Ipinarinig sa mga miyembro nila. May mga na gano'n, parang yung sacrifices nila ay talagang involved doon yung body, soul, and spirit nila. Totoo po yun. Pero
mapansin natin na yung inumpisahan nilang pagsumikap ay nagbunga. Kaya kapansin-pansin na yung buhay nila, yung sakripisyo nila ay ito na tayo, merong kinahinatnan. Kaya sasabihin kong mas maganda ngayon dahil ngayon. O nga. So, tama, Pastor, yung sinabi mo kanina na dahil sa sakripisyo nila, nabuksan, namulat sa katotohanan ang mga tao nung araw na yun. No? Sa palagay mo, Pastor, yung mga naunang mananampalataya noon na meron pang nabubuhay ngayon, kumbaga, sa mga kapatiran natin sa kapatiran po natin sa Kadayakan, meron pa po, kumbaga, may natanda na doon na ngayon po ay nandun pa rin sa church. Mayroon pa po, marami pa po doon sa atin. At mga nanay pa, mahigil pa sa himnaryo. Talagang sila na yung mga pondadores raw na talagang nakita natin na sa paglilingkod nila ay nag-remain sila, lalo na sa gawain ng Panginoon. At yun nga yung maganda sa kanila, yung bang sanay na sanay sila sa himnaryo, kaya may mga lamayan. Kaya sila yung mga pambato natin. Lamayan talaga. Oo, lalo na pag matanda rin yung namatay. Yun. Di ba? Kaya nakaka-bless yung buhay po ng mga naunang mananampalataya, mga naunang nakakilala sa ating panahon. Talagang, kung totoo yun, na kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, pero kung sila ang kakausapin mo, mas maganda nung panahon nila kaysa ngayon. Di ba, Pastor? Pero pag tayo naman nagsalita, mas maganda yung panahon natin ngayon kaysa sa kanila. Kasi tindi yung hirap nila noon, di ba? Kasi naglakad. Yes. Tapos talagang, saka mas matindi ang panganib nung araw. Saka, siyempre, marami ngayon ang mananampalataya kaysa noon. Kasi nga, binubuksan pa lang ang gawain noon, binumulat pa lang ang mga tao sa katotohanan. Kaya, kung titinan po natin dun sa mga manunood natin, kung titinan po natin yung pagkakaiba, talagang mapalad po tayo ngayon na mananampalataya. Kasi una, talagang sabi natin, develop na yung lugar na pinupunta natin, hindi na tayo mahihirapan, no? Kaya kung ngayon, yung panahon natin ngayon, kapag nagpadala ng isang manggagawa o ng isang kabataan sa isang outreach natin, at pag maglalakad siya, sabi niya, ang layo-layo, Pastor, di ba? Hirap pumunta, no? Hindi nila alam mas matindi yung buhay ng mga naunang mananampalataya sa atin. So, yun, Pastor, no? So, ano pa yung nakita mo na pwede mong ikumpara sa kalalagayan mo ngayon sa kalalagayan nila nung unang panahon? Unang panahon talaga. Ano pa po yung nakikita mo maliban doon sa estado ng buhay, no? Base doon sa mga matatandang miyembro po natin sa Kadayakan. Yan. Ano po yung mga testimony nila? Kumbaga, meron po ba silang naikukwento na pagkakaiba ng buhay ng mga Kristiyano noon at buhay ng mga Kristiyano ngayon? So, ang isang napapansin natin doon sa istorya nila, kumbaga yung matutuo nila nung araw. Ayun. Tulad nung isang nakilala ko na isang lingkod ng Diyos na nakasama ko rin sa mga huling yugto ng kanyang buhay, si Pastor Gary Garsaid. Ay, kilala ko yun. Nakasama namin sa Balerno. Yung nagbukas dan sa Bayanihan na talagang, ang nakita ko naman niya, ayon dun sa istorya niya, talagang prayerful siya. Dahil sa panahon ng panganib, sa pag-ibanghelyo niya, mayroon yung time na pupugutan na siya ng ulo. Pero kapansin-pansin yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa time na pupugutan na siya ng ulo, ayon sa istorya nila, dahil di naman natin, hindi pa tayo nabubuhay noong mga araw na yon. Nanig lang natin. Bigla daw may mga lumilitaw na ahas kapag pupugutan at hindi po natutuloy yung pagpugot sa kanya. Saka yung pagbabaril daw siya ng baril, hindi raw pumuputok yung baril. Hindi pumuputok. Kaya saludo tayo sa mga unang naglingkod, naka-experience sila ng mga kakaibang miraculous, yung mga miracle, na talagang andun yung himala ng pag-iingat ng Diyos sa kanila. Kumbaga parang powerful yung pagkakagamit sa kanila ng Panginoon sa kada nung mapanganib yung pag-ibanghelyo dahil pwede mapahamak dahil sa pag-ibanghelyo.
Pero nandun yung pag-iingat sa kanila ng Panginoon. At saka yung yung matindi yung sacrifices nila lalo na sa pananalapi. Parang Ay, medyo oo. Yun ang isang napansin ko doon yung nag-struggle sila doon. Tapos yung matindi yung pag-ehersisyo nila kasi naglalakad sila. Lalakad. So yun. May retirement ba sa paglilingkod sa Panginoon? Ay sa akin siguro walang retirement. Walang retirement. Dapat habang nabubuhay tayo, Maglilingkod sa tayo Panginoon. sa Panginoon. Kaya nga lang sa ministeryo, dapat may din, may proseso din na yung ginagawa mo ngayon, lalo na sa pagpapastor. So may kakaibahan lang yung mga gagawin mo. Kaya dapat magde-delegate na rin ng mga Hindi na mas mabigat, hindi na ikaw yung 100% gumagampan ng tungkulin isang pastor. Lalo na kung senior citizen, dapat may mga follower ka na. So naka-delegate dapat yung responsibility kasi mapapansin ko mostly sa ilbahan. Ito lang observation lang natin. Yes. Minsan yung pastor ng MC, siya pa opening prayer. Di ba? Minsan siya pa song leader. Siya pa song leader, siya pa speaker. Siya pang gitarista. So, parang nagiging Superman. Kaya minsan may mga napapagod sa ministeryo kasi nawawala yung proper delegation na dapat sa loob ng simbahan lahat sana may kanya-kanyang gawain. Responsibilidad. Yun. Nakakatuwa yung binanggit mo, Pastor, kasi I was in Kasiguran for almost 6 years. No? Pag wala yung aming gitarista, ay talagang ako nagigita. Kaya lang, pasensya yung gitarist ay yung song leader namin kasi ang alam ko lang ay CFG. Pag sa ano naman AED lang. Doon lang maglalaro yung yung tunog ng gitara. Kaya although ganon, pero thanks be to God dahil nakakaraos yung gawain, no? Nagiging victorious yung gawain dahil nandun ang Diyos na siyang nangunguna at kumikilos. Yan. Totoo yun, mga kapatid, na yun yung buhay nung kumbaga, although ngayon may siguro mga churches na ganun, no? Na minsan MC store, siya pang opening prayer. Minsan siya pa yung offertory challenge para ma-challenge yung congregation na dapat magbigay ang lahat ng miyembro, no? So, ganun talaga. Hindi natin maiiwasan yon. Pero tingnan po natin, no? Sa kabila po ng mga bagay na yun na pinagdadaanan po ng bawat iglesia, particularly po dito po sa lalagyan po ng Aurora. Kasi kung babalikan po natin yung kasaysayan po kung paano pumasok ang ebanghelyo sa lalawigan ng Aurora, pala po ang Panginoon ng iba't ibang missionaries po ba? Base sa kwento last Aurora din nakita po natin kung paano po pumasok ang gospel. Yeah. Or, saka kasalukuyang estado po ng ministry mo sa Kadayakan. So, pwede nyo po bang ikwento sa amin kung ano po ngayon yung mga struggles na pinagdadaanan po ng inyo pong ministry ngayon sa Kadayakan, Pastor? Okay, so mula nung magpastor tayo doon ay marami tayong tinrabaho. Marami tayong iniayos na problema. Unang-una yung lote natin. Yung loteng kinatatayuan ng ating simbahan, yung dokumento kasi noon na ipasa raw sa Manila. Sa National Office ng Miracle Revival. Nawawala ngayon yun. Yun. Ay ngayon, yung hindi pa na-i-process yung mga problema sa RD, yung mga hindi pa naiayos na totally yun ay para sa simbahan. Okay. Kaya ngayon, dumating yung time na may naghabol yung nakapangalan sa titulo. Kaya yun ang isang inaayos natin, niresolve natin, isang problema yon na medyo naapektuhan yung mga kapatiran. Ayun. Pero ang encouragement naman natin sa kanila, yung lupa lang ang nahati. Pero buo pa rin tayong pamilya. Buo pa rin ang congregation. Buo pa rin pananampalataya natin. Puro buo pa rin yung paglilingkod natin. Yung lupa lang ang napektuhan. Yung lupa lang ang nahati. Kumbaga yun ang isang sa pagministeryo natin. Pero yun ay iniayos natin ng mapayapa at maayos na paraan na walang sasama ng loob. So kinaubos natin yung naghahabol. Ang sabi nung naghahabol ay hatiin na lang. Hati sa lupa, hati sa sukat, hati sa buwis. So yan, hati lahat. Tapos babayaran pa namin yung napunta sa amin. So yung donasyon, Pastor, wala na? Wala na. Na-void na yon. Baliwala lahat yon.
Ayun. Kaya kumbaga yung ating iglesia doon ay muli naming binili yung lupa na na yun. tinitirikan ng 500 church. square meter, 250. 1,000. Hindi, 250 square meter yung nabili Ah. natin. Kaya yon, salamat sa Diyos dahil meron na tayong katibayan, pinagawa na natin ang absolute deed of sale. Opo. So yon ang isang struggle doon, parang dumaan talaga tayo dahil ikaw nga yung bawasan, di ba mahirap Yes. yon. Mm-mm. Pero tinulungan tayo ng Diyos, kaya salamat sa Panginoon sa mga sumuporta at doon nga nagpatuloy tayo unti-unti nating iniayos. Kaya yun, mayroon nga tayong vision sa ating simbahan, nakalagay doon na to develop and multiply committed, responsible leaders and members to engage to the fulfillment of the Great Commission. So yun po yung tinatrabaho natin, wino-work out natin ngayon. Kaya sa loob ng isang buwan, last Sunday ng gabi, meron tayong mentoring saka meeting para sa mga church leaders, tapos sa mga officers ng church. ng bawat department. Okay. Kasi marami tayong department sa ating iglesia na may kanya-kanya silang leader. Tulad po ng children's, youth, men's. Tapos meron din tayong CFC, Church Family Communication. Wow. Yan. Yun ay kaya Okay. Meron daw silang CFC. ayan. Church Family Communication. Kasama sa ano mo yun? Kaya yung panahon ng CFC ng ECQ, yon gumana po yung ating CFC. Kaya doon sa ating dalawang barangay, meron tayong communication sa isa't isa, connectivity. Ang bayanihan po, tsaka kayo. Hindi po, may mga kapatiran kasi tayo doon. Naggang sa bayanihan. Yun. Kasi tayo ay bunga rin ng bayanihan. Kaya lang, gawa ng organization. So, bungin nila tayo. Kaya nga, saludo tayo sa mga kapatiran natin sa bayanihan dahil headhunter sila nung araw. Pero soul hunter na sila. So, ibig sabihin, Pastor, ang bayanihan talaga ang may naunang church doon bago ang Kadayakan. Opo, bayanihan. Kasi yung mga lingkod ng Diyos na galing ng bayanihan, sila po yung mga ginamit din ng Panginoon doon. Sa Kadayakan. Mga araw. Kakalain na ito po si Pastor Rick ngayon ay magiging pastor, no? Talagang, ilan taon, Pastor, nag-aaral ka sa Tarlac? At 3 years kami. 3 years, no? Imagine that, no? Tapos na kami noon sa Bible School, no? Sila naman yung pumalit sa amin, no? Although magkakaiba kami ng paaralang pinanggalingan ng Bible School, pero tingnan po yung ginagawa ng Panginoon. Kaya kailangan nating ibahagi yung kabutihan ng Diyos, kung ano yung ginagawa niya sa buhay natin. Yan. So ngayon, Pastor, pwede mo po bang bigyan kayo ng rate, like for example, from 0 to 10, paano po ngayon i-rate yung ministry po ng Panginoon doon po sa Kadayakan? Ay kung i-rate ko siguro ay hindi naman natin sasabing 100%. Yes. Kundi 99%. Wow. Kasi doon ko nakita na talagang mula nung inilagay tayo doon ng Panginoon, totoo may struggle, pero mayroong solusyon. Opo. Saka mayroong, yung bang doon ko nakita na kabila na may mga struggle, stress, mayroon tayong strength na galing sa Panginoon. Yes. Pangalawa, meron tayong support. Support galing sa Panginoon. At yung strength na yon, yung support, yun yung nagtutulak sa atin para lalo tayong mag-success, magtagumpay. Ngayon po ay muli nating kausapin ang atin pong guest niyan. So, Pastor Rick, sa ngayon, sa pagkakataong ito, ano po yung mga bagay, ano po yung saan ka po nakafocus ngayon? Kumbaga sa iyong buhay bilang pastor, saan ka po nakafocus ngayon? Okay, so nakapokus tayo ngayon sa discipleship. Okay. Tapos sa ministry. Tapos siyempre, shepherding power natin. Yeah. Tuloy-tuloy yon. Saka kasama na rin minsan ay meron tayong, doon kasi sa church, marami na tayong trabaho doon eh. Yung by department lang natin. Kasi tayo doon, hati-hati yung trabaho natin sa simbahan. Na-disseminate mo na yung mga responsibilities. Inipon natin yung, meron tayong professional group, skilled ministry. Okay. Yon, isang grupo na yon. Tapos meron tayong men's department,
Department, CFC, saka Servant Patrol. Meron tayo. Servant Patrol, anong ministry yun, Pastor? Yun naman ay yung mga may sasakyan. Limbawa, may motorcade ng yeah, okay. O kaya meron silang dapat na ihatid, trabaho nila yon kasama sa transportation. May susunduing miyembro, halimbawa. Halimbawa, ganun. Okay. So, yun. Tapos, yun, nakapokus tayo sa farm kasi meron tayong farm na tawagin nating pinangalanan kasi nung anak ko yon na Nehemiah Farm. Kasi Nehemiah yung pangalan. So, church property, Pastor? Hindi, private property natin. Ngayon, pinagamit lang para dun sa... kumbaga, ginagamit natin na yun ay lugar na pwede tayong mag-fellowship, malangin. Pero, dinidevelop pa lang natin. Pero, nung nakaraan, doon nga tayo nag-birthday. Ng April. Oo nga, nakita ko nga yung celebration ng birthday mo, Pastor. Yan, belated happy birthday. Yan. So yan. Bali, ang pinaka-focus natin ngayon ay yung development. Ng church. Bukod sa church, siyempre, pati ministry. Kasama yun, saka personal. Yeah. Kailangan umunlad tayo eh. Naman, kasi mahirap kasi na mahirap yung, parang ang hirap-hirap. No, naranasan ko nung dumadaan ako sa mga kahirapan. Laging yung pag-iisip ko, pero nagkaroon ako ng transformation sa perspective. Ganun pala pag natuklasan mo yung kung paano ka pauunlarin ng Diyos. Yes. Magiging magaan yung pag-isip mo, yung pakiramdam mo, at makita mo naman yung pagbuhos ng biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. Magaan, kaya yun yung kainaman, na-realize kaya doon sa ang verse ko ngayon, yung Psalms 136, talatang 1 hanggang 3. Yung kasi binanggit niya doon na magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Magpasalamat tayo sa Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. So may tatlo akong bagay doon na napansin kung bakit tayo magpapasalamat sa Diyos. Mula noon, tulad ng discussion natin kanina, yung pagkakaiba noon at ngayon, lalo na sa mga pastor, nakita ko na yung goodness ng Panginoon. That's true. He is good, sabi niya doon. Amen. Sa tibay na dahilan yon para tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, yung goodness ng Panginoon ay yung bang abounding, nananagana. Yes. Kaya pag yun ang dumaloy sa ating buhay, gagaan yung paramdam natin eh. Sumasagana yon. Kaya yun ang isang passes na mula noon hanggang ngayon sa mga naglingkod na una sa atin na mga pastor, bagamat dumaan sila sa mga sakripisyo. Pero andun yung kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya tama yung sabi ni Salmista, sabi niya doon, ang Panginoon aking pastor, hindi ako magkukulang. Yan. At talatang 6, sabi niya doon, surely goodness and mercy shall follow me in all days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya alam nyo, yung kabutihan ng Diyos, nananagana yan eh. Kaya sa Psalms 34, talatang 9, sabi niya doon, inyong tignan na ang kabutihan ng Diyos. Kaya mapalad yung nangangan sa Kanya. Yes. Kaya yun nga, yung abounding, yung kabutihan na yon. Ako talaga naranasan ko yung kabutihan ng Panginoon mula nung nagministeryo ako, tapos sa aming mag-asawa dumaan kami sa pagsubok. Yung bang 2 beses na kapag nagbuntis si Mrs., 7 months, namamatay sa loob ng tiyan. 2 beses yun eh. At kabanatuan pa kami nagpupunta nung araw na yon. Pero nawalan kami ng pag-asa na magkakaroon ng anak. Kaya nagtutok kami doon sa... So, ilang beses nangyari yung pastor? Dalawa. At twice, Ang laki ng gastos, Kaya nagkaroon ako ng mamahaling asawa sa mamahaling anak. Yun, nagtutok na kami. Sabi namin, mag-aampun na lang tayo. Sabi kong ganun. Pero dumating yung time na may mga lingkod ng Diyos na nagdi-declare sila. Pinagpipray kayo mag-asawa. Pinagpipray kami. Kaya yung mga prayer, malaki yung nagagawa. Yes. Kaya, totoo yun. Pag may mga kailangan tayo, maganda rin na may lingkod na nagpipray sa atin. Amen. Kaya pag nagbi-birthday tayo, wag nating kalilimutan yung mga pastors. Kasi yung babas ng Panginoon, nagpapahawa yon. Pero ako kinalimutan mong imbitahan. Di ba, next time, marami pa ng
ang kakataon eh. Ayan, Sige, ano. sige. Ayan, Oo. yung gusto kong diinan doon na yung goodness ng Panginoon, yung salitang abounding, nananagana yon. At yung isa pang nakita ko ron, yung goodness ng Panginoon, Yes. yung salitang abiding, Oo. mananatili siya. Endure it forever. Sabi nga, Amen. ang kagandahang loob ng Diyos, mananatili. Mananatili. Kaya Yes. kahit ngayong panahon ng pandemic, nakikita yung kabutihan ng Diyos eh. Oo naman, Pastor. Oo. Yan. Kaya mainam na tayo ay lagi nating isipin yung kabutihan ng Diyos. Amen. Ang nagpapahiya kasi sa atin, yung iniisip natin yung mga problema, yung mga pagsubok, yung karamdaman. Pero subukan nating porbahan sa ating buhay. Kung gusto nating maging magaan yung pakiramdam natin, isipin natin yung kabutihan ng Diyos. So, yan. Ma-experience kasi natin yung presence ni Lord, yung provision ni Lord, yung protection, at yung promise. So, yun naman talaga yung kailangan natin, Pastor, ano po, yung bilang mga lingkod ng ating Panginoon, yun yung kailangan natin, yung lagi tayo nilulukuban ng kapangyarihan ng Panginoon, yung presence ng Lord, at saka masunod natin lagi yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. So, ngayon, Pastor, ilan na po yung anak ninyo na asawa mo? Ay, one and only. Okay, parang Isang lalaki. ilang taon na po siya, Pastor? 5 years old na siya. Siya nga kasi noon ay tinang sa ospital. Bakit, Pastor? Nung nanganak kasi si Mrs., nasa provincial siya. Tapos nung nailabas, cesarean yun. Okay. Sabi ng doktor, kailangang maipiga. So, dinala siya ng premier. So, noon ay mahigpit yung sitwasyon, bagyong Lando pa naman. So, sabi ni, tinanong ko yung doktor, kailan po natin ilalabas yung anak ko kasi dalawa na yung ospital. So, sabi ng doktor, hindi tayo sigurado kung kailan o ano. Alam mo ba yung anak mo, ganito, may infection, may pneumonia. Lahat na, madala pa ng kabanatuan. Ano nung narinig ko yon, sabi ng doktor yon, siguro pag nagkita kami ng doktor, na makita niya yung anak mo ngayon. Wala nang pag-asa yung binanggit niya noon nung mga panahon na yon. Iyon yung ano niya, yung bunga ng pagsusuri niya. Yung pagsusuri niya. Kaya ang word binuwang ko sa kanya, kung ganun po, Dok, ipagkakatiwala ko sa Diyos. Yes. Kung mabubuhay siya kalooban ng Panginoon, kung mamamatay siya kalooban pa rin ng Diyos. Amen. Oo. Pag isang bagay pala, itiniwala natin sa Diyos, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya mula noon, hanggang ngayon, 5 years old na si Nehemiah mula nung ilabas siya sa ospital. Hindi na siya bumalik sa ospital. Hindi siya nagkasakit. Ang talinong bata, first time, na nag-exam siya, perfect. Ang husay niya. Kanino nagmana yung Pastor? Sa'yo o kay Mr. Rosana? Sa aming dalawa. Ayan. So, mahal na mahal din yung gustusin, mahal din yung gistos mo sa anak mo. Mahal. Okay. Nadala sa premier. No? Pero thanks be to God, no? Alam natin at kinikilala natin yung kabutihan ng Diyos doon sa buhay ng anak mo. Lalaki siya. Someday, magiging pastor din siguro yun, Pastor. No? Yun. May pangarap. Kaya yung batang may pangarap. Kaya nga ako yung pinatuwa. May ninang kasi kami na gusto ko ring i-recognize yung ninang namin na po, si Pastor, Ninang Carmen Almonte sa San Luis. Nung nabalitaan niya nagkaroon kami ng anak, sabi, Pastor, inaanak, magbibigay ako sa inyo ng monthly 500 pesos. Para sa bata? Para sa bata. Wow. Yun. So, good morning po doon sa ninang nila, Pastor Rick. Yan, good morning po sa inyo. Kung kayo man ay nanonood ngayon, good morning po sa inyo. Kasi yan. siya, mayroon siyang tinatanggap sa padala ng kanyang mga anak. Biruin mo, dahil sa tuwa niya, laking tuwa niya, miracle kasi yun eh. Miracle baby talaga. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung pagbibigay niya. Kaya ang ginagawa naman namin, yung binibigay niya, iniiponin for the future ni Nehemiah. Si-save nyo na. Yun. Kaya si Nehemiah, lalaki siyang may pera. Mayaman na yun Mayaman pag na. lumaki, Pastor. Imagine, 500, no? 500. Oh. Lalo na 6,000 ngayon. naman, 6,000 a year. Lalo na ngayong panahon ng pandemic. Isang ka basta bawang mahirap kumilos, ano? Yan, totoo yun, Pastor. Yan. So, salamat, Pastor, sa naibahagi mong kwento ng buhay mo. No? Nakaka-bless din. Nakakatuwa na although ngayon na lang ulit tayo nagkita, no? Nakaka-miss din kasi. Kaya nung makita ko noon
nag-comment ka doon sa morning hour namin ng 5 to 6 a.m. So, chinat agad kita, no? Minessage agad kita na invite kita as our guest speaker. And thanks be to God, alam kong hindi ka nagdalawang isip. Yeah. No? Kasi alam mo na yung gagawin mo ngayong umaga ay para sa purihan ng Panginoon. Ayun. Yan. Kaya yun, kapag sa Panginoon na, patungkol na po sa Diyos, no? Ay mahirap pong tumanggi, no? Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon kapag tayo tumanggi, at hindi rin po natin alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos kapag sinunod natin yung naisin ng Panginoon. Kaya, Pastor, bigyan po kita ng time para magpasalamat at batiin yung mga gusto mong batiin na nanonood sa atin ngayon. Pastor. Okay, so unang-una po salamat sa Diyos dahil sa totoo lang, tayo ay laging busy. Pero pag regarding sa kapurihan ng Panginoon, Amen. kasi madalas natin busy. Ako naman, kahit busy ako, basta tinawagan ako, lalaanan ko yan ng panahon. Amen. Kasi yun ang isang naisip ko kapag may mahalagang bagay na gagawin natin, lalo na Yes. sa kapurihan ng Panginoon, gagawin natin. Amen. So tayo yung madaling usap, basta kaya nating tugunan, gagawa natin yan ng hakbang. So unang-una, gusto ko pasalamatan ang Diyos sa itinakda niyang araw para sa atin. Amen. At nakasama tayo ngayon dito sa Unity 57 Church, Christian Family Church. So salamat sa Diyos. So unang-una po sa inyo po bilang lingkod ng Diyos, si Pastor Art Sanggalang. Sa ka ba ito? Sa Cavite. Pinost kasi ni Pari Herbert. So ninong namin yun. Kaya pala kinokontak ko. Hindi ko na makontak. Sabi pa naman niya, inaanak, after the pandemic, dadalaw ako dyan sa inyo. Wala na, hindi na siya nakadalaw. Ayun, nakikimay po tayo. Condolence po sa family ni Ninong Art Sanggalang. So God bless po sa inyong pamilya. At sa lahat ng mga kapatiran, at sa lalong-lalo na sa Kadayakan, sa Miracle Revival Church family, sa Kadayakan. So God bless po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. Magpatuloy po tayo at lagi nating isipin ang kagandahang loob at kabutihan ng Diyos. So salamat po. Amen. Inyo pa sa programang Ibahagi Kabutihan ng Diyos, Pastor Carlito Gatchalian po lamang. Maiwan ko pong salita sa inyo. Mag-ingat tayo at patuloy na ang kapayapaan, galakan, patuloy na sumaatin simula po sa araw na ito. God bless you po and more power. Yan.